Ako nga pala po si Amber. I'm 19 years old. And ako ay kasampuyang nag-aaral. At ako ay isang survivor. Ako po ay nasa 8 gulang. At doon po ako nagsimulang bastusin po ng magulang ko. Wala po kami kasama sa bahay. Ang mga kapatid ko po ay wala sa bahay at doon niya po ginagawa yung panghahalay at pang-aabuso niya sa akin. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So we are the group 2 and today we're going to reenact about the story of Amber as a survivor of Bausi. So here's the characters. Mary Chris Dimata as Mang Amando, Juan Ladera as Amber, Lorely Cabel as police and narrator, Jeline Minuesa as mother and DSWD, Donami Ladera as doctor, psychologist, and attorney, Hannah May Katipay as Atoy, brother or sibling of Amber and Pau, Rosenda Tagarda as police and judge. Mabuti pa kung malis sa pamamahay na ito. Nay, huwag mo kami iwan, Nay! Nay, huwag ka! Nay! Nay! Nay, huwag ka, Nay! Tay! Babalik pa ba si Nanay, Tay? Tay, ba't tayo iniwan ni Nanay, Tay? Tay! Tay, babalik pa ba si Nanay, Tay? Tay! Tay! Hindi na babalik ang nanay mo, paulit-ulit ka na lang, nakakapunsit. Tay, may bayaran na rin po sa paaralan. Kailangan na talaga natin bayaran, Tay. Atoy, asa na si Naing? Ha? Bakit wala? Bakit wala? Pambihirang buhay to. Ihahatid na kita sa tiyahin mo bukas. Hindi ko na naman din matutustusan yung mga pangangailangan ninyo. Wag po! Ako ang magdidesisyon. Ako ang magdidesisyon. Ako. Tumahimik ka. Ako ang tatay mo. Susundin mo kung ano ang gusto ko. Bangon ka na dyan, Amber. Bangon ka na dyan. Kumain ka na rin at ako'y papasok na sa trabaho. Labhan naman na rin yung mga damit mo at baka mga muyan. Yung mga may dugo. At ipapaalala ko rin sa'yo na wag kang magsusumbong. Dahil sasaktan at sasaktan kita. Naiintindihan mo si tatay? Sige na! Kumain ka na! Mula 8 taong gulang ay dinanas na ni Amber ang pag-aabusong sexual mula sa kanyang sariling magulang. Siya ang naging parausan at nagsisilbing taga-aliw ng kanyang ama. Halos pinipilit na lang ni Amber na magpalakas ng loob para sa kanyang mga pangarap. Kahit masakit na masakit sa kanya, ay tiniis ni Amber ang lahat.
Nasaan ka? Ay, ang ganda talaga ng anak ko. Pumasok ka na doon. Pasok ka doon. Pumasok ka doon. Pumasok ka. Pumasok ka doon. Pumasok ka doon. Sige na, pasok ka. Hindi nga, pumasok ka doon. Pumasok ka. Walang nagawa si Amber at nangyari na naman ang isang bagay na laging kinatatakutan ni Amber. Diring-diri si Amber sa kanyang sarili at halos ay mabaliw na sa mga pangyayaring abuso na naranasan niya ng ilang taon. Gustong-gustong lumaban ni Amber, ngunit hindi alam kung paano, hindi makaipon ng lakas ng loob ang batang si Amber. Hanggang sa naisip niya ang kanyang kuya, kaya't kumapit siya sa pag-asang paniniwalaan at tutulungan siya ng kanyang kuya. Amber, ba't ka tumatakbo? Anong nangyari sa'yo? Ano? Anong nangyari? Sabihin mo kay kuya. Sino? Sino yung may gawa niya sa'yo? Ano? Natatakot na ako magsumbong, kuya. Baka tumadamay ka. Susumbong tayo sa pulis. Ikaw. Good morning, sir. Good morning po, ma'am, sir. Ano po ang atin? May report po kami sana kami. Dito po tayo. Good morning, ma'am. May report po na sana sila sa inyo. Sige, maupo muna kayo. Anong pangalan po natin at ilang taong gulang na po? Ako po si Amber. It's news na po ako. Sige nga, Iha, salaysay mo nga nangyari sa'yo. Ako po ay dinahasa. Hanggang po nung ako ay 7 taong gulang pa lamang hanggang sa ngayon. Natatakot po ako magsumbong kasi po madadamay po si kuya. Hanggang sa naglakas po ako ng loob na makapagsumbong kay kuya. Napakahirap po sa akin dahil may mga pangarap pa po ako. Kasi po naglakas ng loob po ako na makapagsumbong. Hello po, Doc. Magandang araw. Busy po ba kayo ngayong araw? Doc, may pasyente po akong gusto ko pong ipacheck. Maaari niyo po ba silang asikasuhin ngayong araw po? Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga. Narito nga po pala yung mga pasyente. Doc, ikaw na pong bahala sa kanila. Sige po. Salamat po. Ikaw po ba si Amber? Hello, Amber. Higa ka muna dito.
Ano? Magandang araw po. Nandiyan po ba si Mang Amando? O ako, bakit? Kami po ay mga pulis na nagbula sa lungsod ng Quezon. Ako po si Police Corporal D. Guzman at may dala po kaming warrant of arrest laban sa inyo, laban sa panggagahasa ng inyong dignidad at paglabag sa Republic Act 9262 o BAUSI. Kayo po ay naaresto sa bisa ng warrant na ito. May karapatan po ay manahimik at kumuha ng abogado. Ano man inyong sasabihin ay maaaring gamitin sa inyo sa korte. Wala po akong kasalanan, sir. Wala po akong kasalanan, Sa sir. presento na lang po kayo Sir, wala paliwanag po mga akong mando. kasalanan, Doon sir. po natin Sir, pag-uusapan wala lahat. po akong kasalanan, sir. Sir, wala po akong kasalanan, sir. Siguraduhin po natin walang masasaktan. Binigyan ng public attorney ng DSWD si Amber upang ilaban ang kaso na kanyang ikinaso sa kanyang itay. At doon ay isinalaysay ni Amber ang ginawa sa kanya ng kanyang ama at inilahad din ng abogado ni Amber ang lahat ng ebidensyang nakalap sa pagsusuri sa kanya. Sa tulong ng salaysay at ebidensya ay pinatunayan ng korte na ang akusado ay guilty sa kasong qualified rape. After a careful evaluation of the evidence presented, the court finds that the prosecution has sufficiently established the guilt of accused beyond reasonable doubt. It has been clearly proven that the accused, being the biological father of the minor victim, did willfully, unlawfully, and feloniously commit the act rape against his own daughter, causing her physical and psychological suffering. The offense falls under the Article 266A of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353 Anti-Rape Law of 1997 as in relation of Republic Act 9262 Violence Against Women and the Children Act of 2004. Accordingly, the court hereby finds the accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of qualified rape and hereby sentences him to suffer the penalty of reclusion perpetua to equivalent 40 years of imprisonment without eligibility for parole. Furthermore, the accused is ordered to pay private complainant of the following amounts: 100,000 as civil indemnity, 100,000 as moral damages, and 100,000 as exemplary damages, in accordance with prevailing jurisprudence. So ordered. Kahit sa kabila ng nagawa ng ama sa kanya, kahit nakuha niya ang hustisyang inaasam, ay nalungkot pa din si Amber dahil sa labang iyon, magulang niya mismo ang naging kalaban niya. Ngunit nangibabaw pa rin ang damdaming galit at hangaring makamit ang hustisya at makalaya sa masalimuot na kanyang naranasan. Sa tulong ng DSWD ay sumailalim si Amber sa psychologist upang maagapan ang traumang kanyang naranasan sa trahedyang iyon. Nagkaroon ng ilang session hanggang sa makabawi at mabawasan ang mga hinanakit at trauma niya mula sa pang-aabuso ng kanyang ama. Inabutan din ito ng tulong financial upang makapagpatuloy muli sa buhay at pinabalik-aral din si Amber. Ito ako ngayon, kaharap nyo, nakakapag-aral. Ako ay isang ganap na estudyante ngayon and hindi ko pa na-expect na darating ako sa puntong ito. Actually, noon pa na nararanasan ko yung bigat na napapagdaanan ko, hindi ko pa na-expect na ako ay mag-aaral pa rin at magsisimula pa rin sa journey ko. Nakakain, nakakatulog ng maayos sa kama, but mas lalo-lalo na po sa pag-aaral ko and higit sa lahat sa financially na ginaguide niya sa akin. And higit sa lahat, ang pangarap ko po ay
maka-move on sa lahat ng mga naranasan ko and makaalis sa mga nightmare na pumapasok sa isip ko and makapagsimula sa bagong buhay kung sino ako at kung ano po ako. Thankful po ako and blessed din po ako if ever na makatulong po sa mga taong gaya ko na nabiktima, so naabuso. So I hope naman po sana na lumaban sila and mapagpatuloy po nila ang pagkakataon na kailangan po nilang mabigay yung hustisya para sa kanila and huwag po silang susuko. Yun lang po. Ako si Amber na isang taong lumaban. Isang taong naabuso. Oo, naabuso ako. Pero pinilit kong bumangon. Pinilit kong nadapa ako pero pinilit kong magsimula sa sarili ko. Dahil higit sa lahat, hindi ako susuko. Kailangan ko maging matapang. Dahil ako isang babae na may marangal, may disiplina sa buhay ko, and higit sa lahat may pangarap. Yun lang.